Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito ang pumuli yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So nag-iba muna ako ng background natin kasi masyado maliwanag doon. Baka bumalik yung ilaw ba, against the light tayo, masyado nga makamasila yung mga nanonood sa atin. May yung tag mas magulo o yung yung background na ilaw. Kaya dito ko pinili. So, pasensya na kung ganito yung background natin at saka mas okay naman siguro yan kasi kung malinaw nga yung video pero mahina naman yung mga audio, is di nyo marinig yung mga impormasyon na maririnig nyo sa akin, is di nyo maintindihan. Sabuti na niya siguro kung mas malakas yung audio para marinig nyo na maigi yung mga impormasyon na binibigay natin para kung sakasakali hindi na masyadong mahirapan yung mga manonood natin na mga ka-Johnny. So, kung di pa kayo subscribe na po kayo mga ka-Johnny. Like, share nyo na rin videos natin. Tapos, hit nyo na yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga ginagawa natin videos dito sa ating channel mga ka-Johnny. So, simulan na natin yung usapan. So, simulan muna natin mga ka-Johnny yung info na nakuha ko. Ito, hindi ito base sa akin. Base ito sa ph.indeed website mga ka-Johnny. Kung magkano ba yung mga sinasahod ng mga agent, ito galing lamang sa website na ito. Kasi nag-research din ako rito, meron silang talagang mga OLA na naglalabas ng mga sahod nila. Yung mga estimated lang, hindi naman talaga as in yung sahod. Kumbaga estimated lang ito. Ito, pakita ko sa inyo yung sinasabi dito sa website nito. How much does Copperstone Lending Incorporation in the Philippines pay? So yun mga ka-Johnny, basahin natin. The average Copperstone Lending Company salary ranges from approximately 13,312 per month for Messenger pa lang yun to 33,858 per month for certified public accountant, di ba? Sa mababa pa lang yun, Messenger pa lang is nasa 13,000 na per month. At ito yung sinabi niya sa baba, please note that all salary figures are approximations based upon third-party submissions to Indeed. These figures are given to the Indeed users for the purpose of generalized comparison only. Minimum wage may differ by jurisdiction and you should consult the employer of the actual salary figures. Ibig sabihin, estimated lang ito kasi syempre babase pa rin sa minimum na sahod ng mga government. Tapos ito, depende na sa kumpanya kung magkano yung pasahod nila, mga ka-Johnny's nahulog. Diba? Yun yung, niya sinasabi. Ibig sabihin, bahala na si company kung magkano talaga ipapasahod niya doon sa mga empleyado niya. So, tignan natin kung magkano ba talaga sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na mga empleyado ng Copperstone. Pero meron ako nakita rito na hindi lang Copperstone. Kahit yung sa One Hand, nakita ko, puntahan nyo lang itong website na to. So, yun mga ka-Johnny, puntahan yung website na yan. Dito nyo makikita. Yun yan sa taas. ph.indeed.com. Tapos, search nyo rin kung ano yung mga OLA company. Kunwari, si Copperstone. Then, pwede rin si WeFund. Basta yung lending, hindi yung mismong OLA, mga ka-Johnny. Kung ano yung under ng ng hawak ng lending company. Kunwari ngayon, WeFund. Pero si Digito, tinignan ko wala Hindi sila naglalabas ng salary ng mga empleyado. Pero tignan natin ngayon yung mga sahod. Syempre, magtataka kayo mga ka-Johnny. Di ba yung huling na raid? Almost kulang-kulang 300 employee yung nandoon. Sabihin, ganun karami yung empleyado na nagtatrabaho sa kanila. Bakit? Talagang kakapasok sila rito at hindi sila basta-basta umalis dahil nga estimated na sahod. Pero Messenger ka pa lang 13,000 amat na. Hindi na masama, di ba? Kaya siguro marami pa rin pumapasok ng mga agent. At bukod doon, malamang dahil sa may commission din sila, bukod doon sa sahod nila, sigurado pag nakakasingil sila, mas malaki ang commission. Kaya nga, yung mga agent na yan is talagang kahit anong mangyari, iba kaya maging gano'n talaga, panindigan yung pagiging balahura o balasubas sa agent. Yung iba naman, nakukonsensya. Siyempre, nagkakaproblema. Pero siyempre, dahil nga may pamilya rin sila, intindihin natin, kailangan nila mabuhay. Yung nga lang sa maling pamamaraan ng paniningil. Kaya tingnan natin yung ibang mga sahod ng mga sa mga OLA, sa mga agent, sa mga empleyado nila. Dito tingnan natin mga ka-Johnny yung sahod ng isang human resource assistant. Nasa 16,410 per month. Medyo malaki na rin para sa akin. Human resource assistant pa lang yun, HR, kumbaga. Resource officer, 23,396 per month. Diba? Ang laki na. Sa recruiter, medyo
Ayun. Sa recruiter po is 21,345 per month. O, di ba? Nag-recruit ka lang, 21,000 na. Then, sa Human Resource Supervisor, as 27,165. Grabe, oh. Kaya pala. Tapos siguro kung team leader ka pa, mas malaki ang sahod, mga ka-Johnny. So yun, ito naman ang sahod ng sa accounting department nila is certified public accountant is nasa 33,858 per month. Laki, mga ka-Johnny. Sa accounting assistant, 13,889. Sensya na medyo tama, 13,000. So yun, mga ka-Johnny, ito yan. Puntahan nyo lang yung ph.indeed.com. Doon nyo makikita yung mga sahod ng mga empleyado ng kumpanya o ng ola na mga companies. Then iba meron yung iba wala. Ito naman sa ibang trabaho nila, purchasing clerk 19,430. Sa messenger 13,000 nga, 13,312 per month. Pwede na yun sa messenger dahil nga syempre hatid lang naman, padala kung sakali ang message tawag doon, demand letter kuno na galing daw sa legal department nila kuno na hindi mo alam kung saan galing yung law firm o kasi syempre magbabayad sila dyan sa mga demand letter ng panotaryo, pagwa sa mga abogado. Syempre sila na lang din, kukopya na lang yan ng mga demand letter na makukuha nila doon sa mga kakilala na merong mga nagawa ng demand letter, mga ka-Johnny. Pero kung legit naman talaga na may demand letter katulad ni Iyon, yung nangyari sa akin, sabi nga sa inyo, may legit siya talagang notaryo at saka meron sa firm. And then, isa pa lang naman isang beses lang ako nadala ng demand letter, okay na. So, yan sana nabigyan ko kayo ng ideya kung magkano sinasahod ng mga agent o ng mga empleyado ng isang OLA company, mga ka-Johnny. Ito, dito sa atin sa channel na to, hindi lang tayo basta kwentong house show o kwentong barbero lang. Ito, may mga papakita ko sa inyo mga SS, kaya nga meron akong backup lagi para mas maintindihan nyo, mas malinaw na hindi tayo bakit sa magawa ng kwento rito. Kasi minsan may mga nag-comment na mga infos ko is hula-hula lang, yabang-yabang lang daw. Pero sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, hindi ako magyayabang para sa mga OLA victims. Tinatayo ko kayo, tinutulungan ko kayo, napaalam ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyo malaman about sa mga OLA harassment sa karapatan nyo bilang mga biktima. Kasi syempre nakakatanggap pa rin naman ako mga negative comments. Hindi naman talaga lahat as good comments or positive comments. Magkakaroon talaga. Pero kahit sabihan nila ako ng mga ganung bagay, pasalamat pa rin ako sa kanila. Bakit? Mas sinisipagan ko, mas dinadagdagan ko, mas ginagawa ko na mas mabuti itong pag-update, pag-review natin sa mga OLA. Kasi nga, mas gusto kong patunayan sa kanila na ang ginagawa natin is pagtulong sa mga OLA victims. At saka katunayan na hindi tayo basta-basta lang gagawa ng isang research na wala tayong ipapakita sa inyong resibo na yun talaga yung mga research ko. Kaya gusto ko mangyari, napakita ko sa inyo lahat yung katunayan, katibayan na research talaga ako sa bawat pinapaano ko sa inyo. Hindi lang, wag lang katulad yung nakaraan sa OLA agent na sa Visayas kasi ang ano ko naman doon is the privacy, yung kapakanan ng mga bata dahil nga meron siyang cover photos doon mga bata, kaya ayoko siya ipakita. Kahit maaari, syempre, mga bata yun. Ayokong madama yung mga bata doon sa trabaho ng magulang, mga ka-Johnny. Kasi may karapatan ng mga bata na ipagtanggol natin. Wag natin idamay kung sakasali. Kaya ayoko ibigay. May nag-PM nga sa akin na ano raw yung pangalan ng agent. Ayoko ibigay kasi baka may PM nyo nga, awayin ninyo, i-post ninyo, kawawa yung mga bata. Hindi nang inakasama. Ako kahit masama lubos mga OLA agent, hindi ko kailanman idadama yung mga anak nila o yung mga pamilya nila kasi pagiging against ako doon. Galit lang tayo doon sa mga panganiningil nila kasi mali. Pangaharas nila kasi mali. Diba mga ka-Johnny? Sana naiintindihan nyo. Sana naiintindihan yung video natin ngayon. Sana nagkaroon kayo ng ideya kung bakit marami pa ring agent na pumapasok sa mga OLA. Kahit alam nila yung gawain nila dito na kahit na ganun kasama, yung parang kahit anong mga rin, syempre, walang personal ng trabaho lang, sabi nga nila. So yun mga ka-Johnny, itong inyong lingkod ka-Johnny na Johnny Tortibat. Ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang OLA.